Ang matandang si Mang Ben ay naglalakad sa ilalim ng tuyong araw. Ang kanyang likod ay bahagyang yumuko sa bigat ang karga niyang mga sariwang gulay. Ang kanyang suot na t-shirt na kupas na at ang kanyang tsinelas na halos naubos na ang swelas ay sumasalamin sa hirap ng kanyang pamumuhay. Sa kabila ng pagod at init, hindi mapawi ang kanyang ngiti. Isang ngiting puno ng pag-asa at pagmamahal para sa nag-iisang bunga ng kanyang buhay, ang kanyang anak na si Carla. Si Carla ang kanyang mutya, ang kanyang lakas. Mula nang pumanaw ang kanyang may bahay noong bata pa si Carla, si Mang Ben na ang naging ama at ina nito. Nagsikap siya, nagbuno, nagpagod upang maibigay ang lahat ng makakaya para sa kanyang anak. Ang kanyang mga gulay ang naging saksi sa bawat pagsubok, sa bawat bighati, at higit sa lahat, sa bawat pangarap na kanyang pilit na tinutupad para kay Carla. Carla anak, nandito na si tatay. Malakas niyang tawag pagpasok sa kanilang maliit na kubo. Ang kanyang boses, bagaman pagod, ay puno ng pagmamahal. Sumalubong sa kanya si Carla. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa saya. Tatay, kumain na po ba kayo? Napagod na naman po kayo siguro sa trabaho. Niyakap siya ni Mang Ben. Ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa pagtatanim ay marahang humaplos sa likod ng kanyang anak. Okay lang ako anak. Ang mahalaga, nakauwi na ako. Halika, kumain na tayo. Habang kumakain sila ng simpleng hapunan, kanin, isda, at ang mga gulay na pinaghirapang ibenta ni Mang Ben. Tinitingnan niya si Carla na tila ba hinahaplos ng kanyang mga mata ang bawat kilos nito. Alam niyang malapit ang araw na magiging malaya na ang kanyang anak. Malaya na sa kahirapan, malaya na sa limitasyon ng kanilang buhay. Ito ang kanyang pangarap, ang kanyang pinakamatinding dedikasyon. Tatay, panimula ni Carla, ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig. May sasabihin po ako sa inyo. Nagkatinginan sila. Alam ni Mang Ben na may mahalagang bagay na ibabahagi si Carla. Nakatanggap po ako ng scholarship tatay, sabi ni Carla. Ang kanyang mga mata ay nagbabadya ng luha, ngunit luha ng kaligayahan. Sa Maynila po, sa kursong gusto ko. Hindi napigilan ni Mang Ben ang pagbuhos ng kanyang luha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tuwa. Ang kanyang pagsisikap, ang kanyang pagod, ang lahat ay nagbunga. Talaga anak? Ay ganda naman yan. Hindi na sayang ang lahat ng hirap natin anak. Hindi na sayang. Niyakap nila ang isa't isa. Ang kanilang pagmamahalan ay naglalampasan sa bawat patak ng luha. Ito na ang simula ng kanilang bagong kabanata. Dumaan ang mga taon. Malayo na si Carla kay Mang Ben. Ngunit ang kanilang komunikasyon ay hindi naputol. Mga tawag sa telepono, mga sulat, at paminsan-minsang video call ang nagsilbing tulay sa kanilang pagitan. Tuwing kausap niya ito, mas lalo siyang nagiging masigasig sa kanyang pagtitinda. Ang bawat bulto ng gulay na kanyang ibinebenta ay para kay Carla, para sa kanyang kinabukasan. Dumating ang araw na nagbabalita si Carla ng malaking balita. Tatay, malapit na po akong umuwi. May natapos na po ako at may trabaho na po ako sa abroad. Natigilan si Mang Ben. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon. Tuwa, pagmamalaki, ngunit mayroon ding kaunting lungkot. Abroad? Anak? Ang layo naman yan. Opo tatay, pero bibilis po ang pag-iipon ko para mas mabilis ko po kayo mabigyan ng magandang buhay para hindi na po kayo mahirapan sa ganito.
Huwag mo nang isipin ang mga yan, anak. Ang mahalaga ay masaya ka at maayos ang buhay mo doon. 2 taon ang lumipas. 2 taon ng paghihintay ng pangungulila. Si Mang Ben ay patuloy na naghahanda ng gulay at nagtitinda. Ngunit ang kanyang mga kilos ay may kaunting pagmamadali. Hindi siya mapakali. Isang araw habang siya ay naghahanda ng kanyang mga paninda sa palengke, may lumapit sa kanyang isang chauffeur na nakasuot ng formal na damit. Magandang umaga po, Ginoong Ben. Bati ng chauffeur. Magandang umaga rin po. Sino po kayo? Tanong ni Mang Ben, medyo nagtataka. Ako po si Jose, ang driver ni Miss Carla. Nais po namin kayong anyayahan sa isang espesyal na okasyon ngayong gabi. Isang libreng hapunan po para sa inyo. Nangunot ang noo ni Mang Ben. Miss Carla? Sino po siya? Ngumiti ang chauffeur. Malalaman nyo din po mamaya sa isang sikat na restaurant po sa Maynila. Nandito po ang invitation. Inabot ng chauffeur ang isang eleganteng sobre. Pagkabukas ni Mang Ben, nakita niya ang pangalan ng isang kilalang luxury restaurant. Hindi niya maintindihan. Siya na nagtitinda lang ng gulay, iimbitahin sa ganito? Huwag po kayo mag-alala, Ginoong Ben. May sasakyan pong susundo sa inyo mamayang 6:00 ng gabi. Handa na po ang inyong mga damit. Sa kabila ng pagkalito, tinanggap ni Mang Ben ang paanyaya. Sa pag-uwi, tinanong niya ang kanyang kapitbahay, si Aling Sita, ang dating kaibigan ng kanyang yumaong asawa, tungkol sa lugar na yon. Ay, naku Ben, sabi ni Aling Sita. Yan ang pinakamahal na restaurant sa buong Pilipinas. Puro mayayaman lang ang nakakakain dyan. Paano napunta ang pangalan mo dyan? Natahimik si Mang Ben. Nakaramdam siya ng kaba. Pagdating ng 6:00, dumating ang isang mamahaling sasakyan. Dala ang mga niregalong damit. Pilit na nagbihis si Mang Ben. Ang kanyang puso ay kumakabog. Pagdating sa restaurant, napahanga siya sa ganda at karangyaan nito. Ang mga ilaw, ang pagkakaayos ng mga mesa, ang mga taong naroon, lahat ay kumikinang. Hindi siya makapaniwala na siya ay naroon. Tinanggap siya ng manager at inusisa kung siya ba si Ginoong Ben. Nang makumpirma, inilapit siya sa isang espesyal na mesa na nakareserba para sa kanya. Ginoong Ben, maaari na po kayong umorder. Ang lahat po ng nais nyo ay ipagluluto namin. Libre po ang lahat. Malugod na nagpasalamat si Mang Ben, ngunit naguguluhan pa rin. Habang hinihintay ang kanyang order, patuloy niyang pinagmamasdan ang paligid. Maya-maya, isang babae ang lumapit sa kanyang mesa. Nakaayos ito ng elegante at may kakaibang karisma. Siya ay nakatayo na tila isang reyna. Tatay, tawag ng babae. Nang lingunin ni Mang Ben ang babae, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang babaeng nasa harapan niya ay si Carla. Ngunit hindi ang Carla na naalala niya. Ang Carla na nakita niya ay nakasuot ng mamahaling damit. May kakaibang aura at mukhang isang matagumpay na babae. Carla, anak, bulalas ni Mang Ben. Naguguluhan at hindi makapaniwala. Ngumiti si Carla. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tatay, ako po ito. Napahawak sa dibdib si Mang Ben. Anak, paano? Bakit ka nandito? At bakit paano ka napunta dito sa lugar na to? Tatay, nagsimula si Carla. Ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Ito na po ang pinakahihintay kong araw. Ang araw na maipakita ko sa inyo kung gaano ko po kayo kamahal. Inilabas ni Carla ang isang maliit pero mamahaling kwintas.
Ito po tatay, ang unang sweldo ko noong nasa abroad po ako. Binili ko po ito para sa inyo pero hindi ko po naibigay dahil gusto ko pong mas malaki ang maibigay ko. Pero anak, hindi ko kailangan ng mga to. Hindi po tatay, kailangan nyo po. Kailangan nyo po ito para malaman nyo kung gaano kayo kahalaga sa akin. Itong restaurant na to, tay, sa inyo na po ito. Nalaglag ang mga panga ni Mang Ben. Sa akin? Anak, hindi ko maintindihan. Opo tay, lahat ng ito. Ang restaurant na to, ang aking trabaho, ang lahat ng ito. Lahat ng ito ay dahil po sa inyo, dahil sa sipag at tiyagaan nyo tay. Dahil pinaghirapan nyo ang bawat sentimo para makapag-aral po ako. Dahil hindi nyo po ako pinabayaan. Dumating ang mga waiter na naghahain ng kanilang mga pagkain. Mga putahe na hindi pa nakikita ni Mang Ben noon. Habang kumakain sila, patuloy na nagkukwento si Carla. Nandoon po ako sa abroad tay. Hindi lang po ako nagtatrabaho. Nag-aral din po ako. Mga kursong tungkol sa culinary arts. Bawat pagod ko po, bawat hirap, iniisip ko po kayo tay. At nung bumalik ako, hindi po ako nag-aksaya ng panahon. Nagsimula po ako sa maliit pero laging nasa isip ko ang pangarap ko. Ang pangarap po nating dalawa. Ang magkaroon ng sariling restaurant. At heto na po yun tay. Dinisenyo ko po ito para sa inyo. Gusto kong maramdaman nyo naman ang saya na ibinibigay nyo sa akin. Hindi napigilan ni Mang Ben ang pagbuhos ng kanyang luha. Ito ang luha ng pagmamalaki, ng pasasalamat at ng pagmamahal. Ang kanyang anak, ang kanyang Carla, ay hindi lang nagtapos sa hirap, kundi nagtagumpay. At ang kanyang tagumpay ay ibinabahagi sa kanya, sa kanyang ama na nagbuno at nagpakapagod para sa kanya. Anak, hindi ko alam ang sasabihin ko, sabi ni Mang Ben. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Ang lahat ng hirap ko, ang lahat, napunta sa wala kung hindi dahil sa iyo. Hindi po tay, sabi ni Carla. Hinahawakan ang kamay ng kanyang ama. Hindi po napunta sa wala. Lahat po ng hirap nyo ay nagbunga ng higit pa po sa inaasahan. Pinakain niyo po ako ng pagmamahal at pag-asa. Tay, ngayon naman, ako na ang magpapakain sa inyo ng karangyaan at pagmamahal. Hindi na po kayo magtitinda ng gulay tay. Ang mga kamay po ninyo, ang naging dahilan ng aking tagumpay, ay dapat na pahalagahan. Sa gitna ng marangyang restaurant, magkasama ang matandang naglalako ng gulay at ang kanyang matagumpay na anak. Ang kanilang katahimikan ay puno ng mas malalim na mga salita. Ang bawat kagat ng pagkain ay isang patunay ng kanilang pagmamahalan, ng kanilang sakripisyo at ng kanilang hindi matitinag na samahan. Ang matandang si Mang Ben na noon ay naglalakad sa ilalim ng init ng araw, ngayon ay nakaupo. Pinapakain ng libre sa isang mamahaling restaurant. Dala ang kagalakan na hindi matatapatan ng kahit na anong kayamanan. Ang tagumpay at pagmamahal ng kanyang minamahal na anak, ito na ang simula ng kanilang bagong buhay. Isang buhay na puno ng pasasalamat, pagmamahal at walang hanggang kasiyahan. Ikaw, ano ang natutunan niyo sa istoryang ito? Makiki-comment naman po sa baba kung ano ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan niyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pang istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.